Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Eileen R.V. Eustaquio. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na isinagawa ng Bulacan Municipal Police Station ang seremonyal na pagsisira ng 28 na nakumpiska, open pipe at modified mufflers noong ika-2 ng Pebrero bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko at pagpapalaganap ng kaligtasan sa kalsada. Magbabalita dyan, Patrolwoman Wesley Umalay. Na isinagawa ng Bulacan Municipal Police Station ang seremonyal na pagsira ng nakuha at nakumpiskang open pipe modified mufflers noong Pebrero 2 taong kasalukuyan, bandang alas 8:40 ng umaga sa Municipal Compound, Barangay San Jose, Bulacan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rodelisa San Buenaventura, Acting Chief of Police, kasama si Honorable Verel Meneses, Working Mayor, mga Municipal Councilor, Liga ng Barangay, sa pamumuno ng ABC President, Chief Traffic Management, Peace and Order Council, at iba pang opisyal ng bayan. Ang nasabing aktibidad sa seremonya, 28 open pipe modified mufflers ang nawasak bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas trapiko. Layunin ng aktibidad na ipakita ang mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko, itaguyod ang kaligtasan sa kalsada at hikayatin ang publiko sa tamang paggamit ng mga lihitimong sasakyan at pagbabawal ng iligal na open pipe o modified mufflers. Ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Salamat, Patrolwoman Umalay. Nadakip ng Dait Municipal Police Station ang isang lalaki sa barangay Magang, Camarines Norte sa isang targeted buy-bust operation noong ika-2 ng Pebrero, kung saan nasamsam ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 10,200 pesos. Patrolwoman Sari Bernales sa balita. Ng Dait Municipal Police Station ang isang lalaki na kinilalang si alias Tony, 40 taong gulang, sa isang intelligence-driven buy-bust operation noong ika-2 ng Pebrero sa Barangay Magang. Nakuha mula sa suspect ang 7 piraso ng small size sachet na hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 1.5 gramo at tinatayang halaga ng 10,200 pesos. Agad na dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa police station para sa dokumentasyon at paghahanda ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagtibay ng Camarines Norte PNP ang patuloy na kampanya laban sa iligal na droga at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan. Ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Salamat. Balik kulungan ang isang ex-convict matapos mahulian ng 408,000 pesos na halaga ng iligal na droga sa isang operasyon sa Cagayan de Oro City.
bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga. Ang detalye ng buong balita ay tinutukan ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Isang buwan na nakalaya, balik-kulungan ng isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng iligal na droga. Arestado ang isang lalaki matapos masamsama ng humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng RPDEU Team 1, PDEA 10, Regional Intelligence Division 10 at PDIG 10 sa Zone 3 Pinikitan, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City, bandang alas 7:37 ng gabi noong Pebrero 3, 2026. Nakumpiska mula sa suspect ang isang maliit na sachet ng shabu na ginamit bilang bypass item, 3 maliliit na sachet, 2 malalaking sachet ng hinihinalang shabu, 1 unit ng Redmi cellphone, at isang 1,000 pesos bill na ginamit bilang marked money. Tinatayang nasa 408,000 pesos ang halaga ng nasabat na iligal na droga. Ayon sa nakalap na impormasyon ng pulisya, wala pang 1 buwan mula nang makalaya ang suspect mula sa Purok Malipayon Male Dormitory ng Lumbia Jail. Bago ito muling masangkot sa iligal na droga, mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Maharlika Detention Facility ang suspect, habang ang mga nakumpiskang iligal na droga ay dadalhin sa Regional Forensic Unit 10 para sa eksaminasyon ng ebidensya. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Arestado ng mga otoridad sa Ilocos Norte ang isang lalaki matapos kasuhan ng online sexual harassment at grave coercion bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa cybercrime at karahasan para sa kabataan. Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa report. Walang kawala sa batas ang isang 25 anyos na lalaki na kinilalang si alias Toti matapos itong arestuhin ng Ilocos Norte Provincial Cyber Response Team ng RAC 1 dahil sa kasong online sexual harassment at grave coercion. Ayon sa biktima, pinipilit umano siya ng suspect na makipagkita at makipagtalik kapalit ng pangakong ititigil na nito ang patuloy na panghaharas at pananakot laban sa kanya sa social media. Sa itinakdang araw ng kanilang meet-up sa Barangay San Pedro, Lawag City, Ilocos Norte, agad na nagsagawan ng operasyon ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap ngayon ito sa mga kasong grave coercion at paglabag sa Safe Spaces Act, parehong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ayon kay Police Brigadier General Wilson C. Asweta, Acting Director ng PNP ACG, hinihikayat niya ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang anumang uri ng online harassment upang mabigyan ng angkop at agarang aksyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Nasabat ng mga operatiba ng Police Regional Office 10 ang 10 milyon na halaga ng hinihinalang copper ore sa isang operasyon sa Iligan City bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na pagmimina at smuggling. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Jane Rose Bohol. Ng Police Regional Office 10 ang tinatayang 2.5 milyong halaga ng hinihinalang iligal na minimina ng copper ores sa isang joint operation sa Dalipuga Border Control Point, Barangay Dalipuga, Iligan City, dakong alas 6:10 ng gabi. Pebrero 1, 2026. Sinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Iligan City Mobile Force Company sa koordinasyon ng Regional Intelligence Division 10, Police Station 3 ng Iligan City Police Office, Regional Intelligence Unit 10, Iligan City Police Office, City Intelligence Unit, City Environment and Natural Resources Office ng Iligan City. Katuwang ang mga deputized personnel ng Mines and Geoscience Bureau. Pinahinto sa checkpoint ang isang silver wing van truck na minamaneho ng isang lalaking kilala sa alias na Tope.
48 anyos, residente ng Cagayan de Oro City. Kasama niya ang 3 helper na pawang kinikilala lamang sa kanilang mga alias. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ng mga otoridad ang humigit kumulang 500 sako ng hinihinalang copper mineral ores na umunoy nagmula sa iligal na pagmimina. Lumabas sa paunang investigasyon na ang kargamento ay idineklarang scrap materials at walang maipakitang kaukulang dokumento. Batay sa unang impormasyon, ang mga mineral ores ay pinaniwalaang nagmula sa Zamboanga, Sibugay, patungo sana sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon sa grupo, may hawak umano silang permit sa pagdadala ng mineral ores mula sa Zamboanga, Sibugay, na kasalukuyang isinailalim pa sa beripikasyon ng Mines and Geoscience Bureau. Napag-alaman din na ang wing van truck ay for hire at iginiit ng driver na wala siyang kaalaman na mineral ores ang laman ng kargamento. Ang mga nasamsam na mineral ores at ang sasakyan ay dadalhin sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau Region 10 sa Cagayan de Oro City para sa wastong inventaryo at disposisyon. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Inaresto ng mga otoridad ang isang 18 taong gulang na pasahero sa General Santos International Airport noong gabi ng ika-2 ng Pebrero, matapos ipatupad ang standing warrant of arrest kaugnay sa kasong rape bago man siya makalipad sa patungong Maynila. Muling tinutukan niya ni Patrolwoman Sari Bernales. Nasamsam ng mga kapulisan ang mahigit 1.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isang matagumpay na bypass operation bandang 1:00 ng madaling araw nito lamang ika-3 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Barangay Funda Dalipe, San Jose de Buenavista, Antique. Ang operasyon ay isinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique Police Provincial Office, katuwang ang PIDEA Antique Provincial Office at ang Drug Enforcement Team ng San Jose Municipal Police Station bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Christian, 41 taong gulang residente ng Barangay Kadulonan, San Remejo, Antique na itinuturing na high-value individual at alias Ella, 21 taong gulang residente ng Barangay Mabasa, Patnongon, Antique na itinuturing namang street-level individual. Na-recover mula sa mga sospek ang 10 heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu kasama ang bypass item na may kabuuang bigat na humigit kumulang 200 gramo at tinatayang halagang 1,360,000 piso. Nasamsam din ang 20,000 piso na bypass money at iba pang non-drug items. Ayon sa Antique Police Provincial Office, ang tagumpay ng operasyong ito ay patunay ng epektibong interagency coordination at matibay na determinasyon ng Philippine National Police na buwagin ang mga illegal drug network, pigilan ang pagkalat ng ipinagbabawal na droga, at pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng San Jose Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang hinihikayat ang Police Regional Office 6 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director Pro 6, ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng maagap at responsableng pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at isang drug-free na komunidad sa Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Dipalobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Eileen R.V. Eustaquio. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.